Napapikit ako dahil nasilaw ako sa liwanag. Napatikip ako sa mata ko. Bigla akong napabalikwas. Nakakakita na ako. My God! Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko. Nag-adjust sa liwanag ang mga mata ko kaya nasilaw pa ako ng kaunti. Nang makarecover na ang mga mata ko, unti-unti kong nakikita ang nasa paligid ko. Nangilid ang luha ko. Diyos ko, salamat po. Nakakakita na ako. Bumukas ang pinto, si Nadia ang pumasok. Good morning, Nathaniel. Kailangan kong ilihim muna na nakakakita na ako. Lalo na kay Nadia. Napangiti ako ng lihim dahil may plano ako. Anong kailangan mo? She is wearing silk nighties na lumuluwa ang cleavage. Kahit naman maghubad siya, hindi ako tinatalban. Dahil puot ang nasa puso ko. I want you, Nathaniel. Please ayusin natin ang relasyon natin for Enzo. She kissed my neck and her hand roams to my stomach. Stop it, Nadia. Kahit anong gawin mo, hindi na tayo maaayos pa. Pwede ba huwag kang umasta na ayos tayo? Hindi naman. Nathaniel, para sa anak natin kaya ko ginagawa ito. Kasal tayo kaya dapat lang naayusin natin ito bilang isang pamilya. Asawa mo ako kaya may karapatan akong mag-demand. Anong klaseng demand? Ang may mangyari sa amin. Nagkamali na ako dati dahil pinili kong magpakabobo. Hindi ko nga alam kung matatawag na may utak ako. Dahil sa mga maling ginawa ko dati. Ang dami kong loophole sa buhay ko. Sa dami nila ni hindi ko na may ayos pa. Hindi ko kayang i-edit ang mali sa sobrang dami. Kung aayusin ko man, mag-iiba na ang plot ng istorya. Ganoon kakomplikado ang buhay pag-ibig ko. Mag-asawa lang tayo sa papel. Ginawa ko lang yun dahil inipit mo ako. Alam mong ayaw kong malayo ang anak ko sa akin. Pero ginamit mo yun para mapaikot mo ako. Kung ano ang sinabi ko dati, iyan pa din ang kasagutan ko ngayon. Napakasama ng babaeng ito. Pinagsisihan ko na nakilala ko siya. Dahil iyon naman ang tama, Nathaniel. Mayroon tayong anak. Kaya dapat lang maging buo tayo bilang isang pamilya. Sa ayaw at sa gusto mo, hindi na tayo maghihiwalay. Gustong-gusto ko ng sampilan ang babaeng ito. Hindi niya dapat malaman na nakakalakad at nakakakita na ako. Ayokong gumawa ng paraan ng babaeng ito para mapaikot na naman ako. Pwes, ako naman ngayon ang magpapaikot sa kanya. Lintik lang ang walang ganti. Kumuyam ang kamao ko. She wants a game, I will give it to her. Lumabas na ng silid ko si Nadia. Napangiti ako dahil malinaw na akong nakakakita. I need to hide my situation. I am sorry kung pati sa iyo ililihim ko ang totoo. Kailangan kong mag-ingat para sa kaligtasan ng anak ko at ni Marcela. Habang hinihintay ko si Emer sa may garden. Akala ko hindi ko na makikita pa ang nasa paligid ko. Hindi naman ako natatakot, mabulag or malumpo. Tinatanggap ko lahat ng parusa sa akin ng Diyos. Dahil nakagawa ako ng malaking kasalanan sa mahal kong Nathaniel. Kabayaran na din ito sa nagawa ko sa kanya. Nagpapaalalay pa din ako kay Weng. Kahit sa kanya inilihim ko na nakakakita na ako. Maliban kay Enzo, tuwang-tuwa ito kaya napasarap ang tulog ng anak ko. I love Enzo as well as Nathan. Sila ang kaligayahan ko, pati na din si Marcelo. Lumalaban ako sa mundo dahil sa kanila. Sila ang buhay ko. Nathaniel, tawag sa akin ni Emer. Kasama nito sila Mandy at Aldrin. Iniabot sa akin ni Elmat ang isang brown envelope. Paano makukuha ni Nathaniel iyan, hindi naman siya nakakakita pa. Sira ulo ito. Kinuha ko ang envelope. Napamaang ang dalawa sa ginawa ko. Mas lalo pang nanlaki ang mga mata nila nang basahin ko ang nilalaman ng envelope. Nilapitan ako ni Aldrin tsaka niya ako binatukan. What the? Bakit mo ako binatukan? Baka maalog ulit ang ulo ko, mawala na naman ang paningin ko. Sira ulo ka, bakit hindi mo sinabing nakakakita ka na? Awang-awa sa kalagayan mong sira ulo ka. Will you shut up, Mandy? Walang. Dapat makakaalam maliban sa atin na si Nathaniel ay nakakakita na. Let's pretend he is still blind and can't walk. Okay, so ano ang plano? Hindi ko din alam ang magiging plano ko. Ang gusto ko lang paikutin sa palad ko si Nadia. Hanggang sa magsawa na siya sa akin at siya na mismo ang lalayo. So, you mean ganito lang, kunwari hindi ka nakakalakad tapos hindi nakakakita pa?
Pagmumukin mong gagatang mga tao dito. Ganoon ba ang gusto mong mangyari? Hindi mo ba na gadgets ang gustong mangyari ni Nathaniel? Masyado ka na kasing in love sa asawa mo. Kaya pati pag-analyze ng mga pangyayari ay hindi mo magawa. Will you both shut up? We're here to do a plan, not to fight each other. I have gathered some evidence against Nadja. Did you two had bed scene? Huling bed scene namin ay noong kay Enzo. Sobra ang pagsisisi ko noon. Kung bakit nagawa kong lokohin si Marcela. Dahil lang sa kasinungalingang pinaniwalaan ko. Hindi kami nagtatabi sa higaan. She tried to seduce me even before, but hindi na ako gago para mapaikot na naman niya ako. And kahapon she tried it again but I refused. Alam ko naman kung ano ang gusto niya. She wants to get pregnant again. So I can't able to get out of this relationship. I'm not that stupid anymore. I have learned my lesson now. But it's really hard to put things into places. So that's the clue. Here, read this, you will find out what I am talking about. Q. Kumusta na kaya ang mag-ama? Kumain na kaya sila? Hay, ano ba iyan? Hindi ako mapakali dahil iniisip ko ang dalawa. Hindi naman ako pwedeng magpunta doon dahil nag-text sa akin si Weng na nasa bahay si Nadja at ang mami ni Nathaniel. Ayoko naman na magkagulo kung magkita kami doon. Lalo noong last time na nagpunta ako doon. Natakot ako sa pagbabante ni Nadja sa akin. Mukha lang akong matapang pero sa kaloob-looban ko natatakot ako para sa kaligtasan ng anak ko at ni Nathaniel. Kaya hanggat maaari hindi pwedeng mag-cruise ang landas namin. Tama na yung nasample ko siya bilang ganti sa ginawa nila sa akin. Pero kung tutuusin, kulang pa nga iyon. Napakasama nila, bakit pinahihintulutan ng Diyos na maging masaya ang mga katulad ni Nadja? Sa totoo, wala akong ginawa kung hindi mahalin si Nathaniel. Hindi ako naging masamang taga-sunod ng Diyos. Pero ako yung binigyan niya ng mabigat na pagsubok sa buhay. Dahil sa pagmamahal sa anak ko, pinilit kong magpakatatag kahit sobrang hinang-hina na ako sa mga panahon na iyon. Teacher ang kinuhang course ni Miracle. Gusto niya daw kasi magturo ng mga bata. Kaya nagpa siya akong kumuha ng yaya ni Marcos. Habang wala ako may nagbabantay dito. Aba, mukhang bagong sweldo ka ngayon ah. Si ate talaga, syempre kailangan mang libre para makabawi naman ako sa kabutihan mo para sa akin. Narinig mo yon, Nathan? Ililibre tayo ni Tita Leonila. Sa MOA kami dinala ni Nathaniel, gusto niya daw kaming i-treat sa isang mamahaling restaurant. Alam kong pangyaman ito base sa nakikitang mga customer na kumakain dito. Mamahalin dito, Leonila, ayos lang naman kami ni Nathan sa fast food. Kahit naman na madalas ako dalhin ni Nathaniel noon sa ganitong kainan, hindi pa din ako nasanay. Mas gusto kong sa bahay lang ipagluluto ko si Nathaniel. Kaysa gumastos ng malaki kung hindi naman ako satisfied sa kinain ko. Ate, minsan lang ito kaya sulitin na natin ang pagkakataong ito. Hindi na mauulit pa ito. Talagang hindi na mauulit. Ayokong gumastos ka sa akin. Mag-ipon ka para sa sarili mo. Nag-iipon ako, ate. Sobra ko lang ito sa sweldo ko. Kaya ito na ilibre ko kayo ni Nathaniel. Naupo na kami sa table na pina-reserve ng kapatid ko. Nag-request ako ng baby chair. Ang ibang food na nakalagay sa menu ay pamilyar sa akin. Aba, sabi mo libre mo ito at minsan lang. Sinusulit ko na. Nang matapos namin ang nakakabaitang pagkain namin. Dahil hindi ako nabusog, ang liit ni tatayo na sana ako nang mahadjap ng tingin ko ang isang babae na may kasamang lalaki. Hindi maalis ang mata ko kay Nadja. She is with someone, hindi si Nathaniel kung hindi ibang lalaki. Magkahawak kamay sila na para bang may relasyon ang dalawa. Hinahagka ng lalaki ang kamay ni Nadja. Nanlaki ang mata ko nang hinalikan ng lalaki si Nadja. Ate, halika na, sino ba ang tinitingnan mo dyan? Nanlaki din ang mata ng kapatid ko. Oh my God, is that Nadja? My God, hindi na nahiya na dito pa naghahalikan. May asawa siyang tao. Napabelang ang tingin nila Nadja sa kinatatayuan namin. Hinila ko na agad si Leonila. Kahit buhat-buhat ko pa si Nathan. Nagmadali kaming umalis sa restaurant na iyon. Pagkalabas namin ng mall, halos ang puso ko ay parang lalabas na sa dibdib ko.
Ate, bakit bigla na lang tayong umalis doon? Dapat kinompronta natin. Aba, dapat malaman ni kuya. Well, gawain din pala niya iyon. Hayaan mo na nga ang dalawang iyon. Maglokohan na lang sila. Tutal parehas lang sila. Manloloko. Sinaman ko ito ng tingin. Totoo naman ate. Hindi ba niloko kanya? Ipinagpalit ka lang sa Nadia na iyon. Tapos ngayon gustong bumalik sa iyo. Paano pa siya makakabalik kung kasal naman siya? Aba, gagawin kang kabit niya. Ganoon ba? May punto naman siya doon. Mahirap nang ayusin pa ang sa amin ni Nathaniel. Ang mahalaga lang ngayon ay yung para sa anak na lang namin. Hinaplos ni Leonila ang likod ko nang mapansin niya ang pananahimik ko. Sorry ate, nakaread away lang ako sa nakita ko. I really hate a guy who are a cheater. Kung magmamahal ako sa isang lalaki, ako lang ang mamahalin, wala nang iba. Bakit ngumingiti ka dyan? Tanong ni Marcela. Masaya lang ako dahil kasama ko kayo ni Nathan. Kung nakikita ko nga lang ba kayo ngayon, mas masaya ako. Huwag kang mag-alala, makakakita ka pa rin. Bakit hindi mo subukang mang ibang bansa at doon ka magpatingin ng mata mo? Mas high-tech ang mga kagamitan doon. Kayang-kaya mo naman ang gastos sa pagpapa-opera. I'll do that, but for now I want to spend my time with you and Nathan. Kung maibabalik ko lang ba ang panahon, gagawin ko. Gusto kong baguhin lahat ng mga nagawa kong pagkakamali noon. Gagawin ko, naging mahina ako sa lahat ng pagsubok sa buhay namin ni Marcela. Naging sunod-sanyeran ako sa lahat ng kagustuhan nila Mommy at Nadia. Wala silang mga puso, pinaikot nila ako sa mga palad nila. Hanggang sa huli ginagago pa din nila ako. Magiging maayos din ang lahat, Nathaniel. Ang mahalaga, nakakasama mo ang dalawa mong anak. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin. Pero kung tayo pa din ang itinadhana ng Diyos, sa huli magiging tayo pa din. Kahit na ba against all odds ang peg ng buhay pag-ibig natin. I always does that whenever I want to feel her. Kapag pagod sa trabaho, ito ang lagi kong ginagawa. I love you, love. Palagi kong sasabihin ito dahil lagi ka dito sa puso ko. E-priority muna natin ang mga bata bago ang mga sarili natin. Hinawakan niya ang kamay ko. Aayusin ko lang ang mga gusot na ginawa ko. Haharapin ko naman ang pamilya ko, si Marcela at Nathan. Buti nakauwi na ang dalawa bago dumating si Nadia. Napansin ko siya na balisa at parang may iniindang problema. Hindi niya alam na nakikita ko siya ngayon. I put CCTV sa silid nito. Kailangan kong monitor ang bawat galaw ng babaeng ito. Tama si Emer na palagyan ko ng CCTV at i-wirtap ang telepono nito. I need more evidence para mapawalang bisa ang kasal namin. May tinawagan ito sa telephone. Inon ko ang wiretapping device ko. Halos mag-igting ang pangako sa narinig ko. Matagal na pala ako nitong niloloko. Let's see, gusto niya ng laro, pues pagbibigyan ko siya. I will ruin your life, Nadia, together with that man. Lintik lang ang walang ganti. Napatulala ito nang makita niyang nakakalakad na ako. Sir, nakakalakad na kayo at nakakakita. Diyos ko, matutuwa si Marcel nito. Makikiusap sana ako sa iyo, Weng, na huwag mong sabihin muna kay Marcela na nakakalakad at nakakakita na ako. Bakit po, sir? Isu-surprise niyo po ba si Marcela? Sige sir, agree ako dyan. Salamat naman sa Diyos at nakakakita na kayo at nakakalakad. Lagi ko nga pong pinagdadasal sa Diyos iyan. Pinakinggan niya ang dasal ko. Sana hindi mo din mabanggit ito kay Nadia. Gusto kong isipin niyang bulag at baldado ako. Wala siyang malalaman na kahit ano. Makakaasa kayo sir. So the pretender po ako ngayon. Salamat Weng sa lahat. Salamat din dahil ikaw ang naging daan sa pagkikitang muli namin ni Marcela. Wala yun sir, mahalaga ngayon magkakasama na kayo. Sana maayos na ang lahat. Magiging happy family na kayo. Tumawag si Mommy para anyayahan kami ni Nadia sa isang hapunan. Kahit ayoko, pumayag na din ako. Sinama ko ang anak kong si Enzo at si Weng. Kailangan ko siya para maging totoo ang pagpapanggap kong bulag at baldado pa din ako. Salamat naman anak at pumayag ka sa paanyaya ko. Matagal na din mula nang magsalo-salo tayo, gusto ko sana mapairap sa mommy ko. Hindi ko magawa, baka mabuko pa akong nakakakita na ako. I know mom.
Hindi naman sumabay sa akin si Nadia. Nauna akong dumating dito sa bahay ng magulang ko. Sinimulan na namin ang hapunan na wala pa si Nadia. Matatapos na kami nang dumating ito. Napatingin ako ng palihim sa kasuotan nito. Nakasuot ito ng blazer. Nakakapagtaka na nakasuot ito ng blazer dahil hindi naman ito mahilig magsuot ng ganoon. She likes wearing dress because she wants to show her body. Siya kasi ang tipo ng babae na gustong-gusto ang mapuri ng ibang tao. Ibang-iba kay Charity na simple at kontento sa kanyang sarili. She is beautiful inside and out. Good evening everyone, I am sorry I'm late. Nanggaling kasi ako sa manager ko, lumapit ito sa akin at humalik sa pisngi ko. Wala akong naging reaction. Okay lang, halika at samahan mo kami. Pinagpatuloy ko na lamang ang pagkain. Napansin ko ang pananahimik ni Daddy. Napapatingin siya sa akin. Dahil nga nagkukunwari akong bulag, hindi ko makausap dahil malayo siya sa kinauupuan ko. Alam kong sunod-suniran siya sa lahat ng kagustuhan ni Mommy. Kaya naawa ako sa kanya. Wala naman akong magawa para tulungan siya dahil ako mismo ganoon din ang nangyari sa buhay ko. Good thing you can eat on your own now, Nathaniel. Yes, of course. Madali namang matutunan ang pakainin ang sarili ko kahit bulag ako. Natutuwa naman ako anak dahil kahit hindi ka pa makakita. Hindi hadlang ito para ipagpatuloy mo ang buhay. Dahil kailangan ako ni Enzo at may mga taong naghihintay at nagmamahal sa akin. Sila ang pinaghuhugutan ko ng lakas para ipagpatuloy ang buhay ko. Dahil kung hindi ko gagawin yun baka matagal na akong sumuko. Si Marcela na naman ba yan? My God Nathaniel wala na kayo but still siya pa din. Napatayo ito at binagsak sa ibabaw ng lamesa ang kanyang dalawang kamay. Buti na lamang nasa sala si Enzo at Weng. Nag-iiyak kasi ang anak ko kapag nakakarinig ng ingay or sumisigaw. Nanatili lang akong walang emosyon. Nadia pwede ba huwag kang sumigaw? Nandito tayo para magsalo-salo ng tahimik. Pwede bang kalimutan niyo muna ang hidwaan niyong dalawa? Gusto niya bang magkaayos pa kami ng babaeng ito? Kalimutan na lamang ang mga ginawa nila sa buhay ko. I want to go home now. Weng, uuwi na tayo. Itinulak na nito ang wheelchair ko. Hindi na ako nagpaalam sa kanila. Nathaniel kabastusan ang iwan na lang kami ng mommy at daddy mo. Wala ka na bang paggalang sa kanila or sa akin man lang? Nagkakaganyan ka ba dahil bulag at baldado ka na? Bakit kasalanan ba namin ang nangyari sa iyo? At sa amin mo binubuntan ang galit mo. Pinipigilan ko lang ang sarili kong mapatayo at isiga sa kanyang hindi ako bulag at mas lalong hindi ako baldado. Pero kailangan kong magtimpi. Hindi pa ito ang tamang panahon. Para malaman nila ang totoo. Wala akong oras para makipagtalo pa sa iyo. Kaya utang na loob, tigilan mo na ako. Kung nagsasawa ka na sa ugali ko, you are free to leave me. Para ano? Para maging kayo ulit ni Marcela. Alam kong nagkikita pa din kayo ni Marcela. Ang kapal ng mukha ng babaeng iyon. Alam niyang may asawa na isinisiksik pa ang sarili niya. Isa siyang makati at malanding babae. Gustong-gusto ko nang gawaran ng sampal si Nadia. Wala siyang karapatang sabihan ng ganoon si Marcela. Dahil hindi siya ganoong klase ng babae. Who's talking? Huwag mong itulad si Marcela sa sarili mo. Dahil iba siya hindi siya katulad mo. Huwag na huwag kang magsasalita ng isang bagay na akala mo ang linis-linis mo. Dahil alam mo sa sarili mong hindi ka ganoon. Tama ba ako? Sinampal niya ako. Hindi pa tayo tapos Nathaniel. Dahil kahit bulag at baldado ka na hinding-hindi tayo maghihiwalay. Tandaan mo yan. Hintayin mo lang ang ganti ko sa ginawa mo sa buhay namin ni Marcela. I swear to God gagapang ka para lang magmakaawa sa akin. You deserve to be punished. Sir nakakatakot naman si Ma'am Nadia. Para siyang kakain ng tao sa sobrang galit. Aba sinabihan pang makati si Marcela. Sobrang bait nga nun tsaka sa anak lang niya tinuon ang oras nito. Paanong malandi si Marcela? I know hindi naman totoo ang sinabi niya kay Marcela. Kilala ko siya kaya nga minahal ko siya dahil iba siya. Naku buti hindi nagising si Enzo sa sigaw ni Ma'am Nadia. Ikaw, si Marcela at Enzo ang nagpapalakas ng loob ko. Nakipagkita ako kay Emer dahil may sasabihin ako.
Bro, galing ng drama ah. May pa-wheelchair ka pang nalalaman. Syempre I need to be careful. Tsaka para maging makatotohanan ang lahat. So ano ang pag-uusapan natin? Tumayo na ako sa wheelchair ko. It's about Nadia. May nakalap ka na bang evidence para mapawalang bisa ang kasal niyo ni Nadia? Bakit pa ako kakalap ng mga ebidensya kung wala namang dapat ipawalang bisa? What do you mean? Because my marriage with Nadia is fake. Dahil kasal na siya sa ibang lalaki. I checked my marriage contract sa PSA pero walang nakarehistrong kasal sa pangalan namin. Ang mayroon lang ang kasal namin ni Marcela. Hindi ko alam kung paanong nangyari na hindi na-annul ang kasal namin. I have already signed the annulment paper at may pirma pa ni Marcela. Sila mommy ang nag-asikaso nun. Kaya nagtataka ako. Wala namang binanggit si mommy sa akin na hindi niya tinuloy ang pag-asikaso sa annulment namin ni Marcela. So it means you still married Marcela. Ano ang gagawin mo? Alam mong niloko kanila. Pwede mo silang sampahan ng kaso. Hindi yun ang gusto kong mangyari. Sinira niya ang buhay ko. Dapat lang na ganoon din ang gagawin ko. Gusto kong gumapang siya sa hirap. Wala siyang karapatang magsaya. I need your help bro. Sure bro, ano bang gusto mong unahin? Her career. Nagtaka ako nang tumawag sa akin si Emer na parang nag-aalala. I asked him but he never answers my question. Weng, ikaw na muna ang bahala kay Enzo, may pupuntahan lang ako. E-message mo ako kapag nandito na si Nadia. Sige sir, ingat po kayo. Ipinasok na sa loob ang wheelchair ko. Napatingin sa akin si Mang Aldo, ang driver ko. Sila lang ang nakakaalam na nakakalakad at nakakakita na ako. Sir, saan po tayo? Saas tayo. Alam naman nito kung saan iyon. Narating namin ang opisina ni Emer nang walang traffic dahil hindi naman rush hour. Ibinaba ni Mang Aldo ang wheelchair ko. Isinakay niya ako doon. Tinulak na nito papuntang elevator. Salamat Mang Aldo. Hintayin niyo na lamang po ako sa lobby. Pumasok na ako sa loob ng opisina ni Emer. Kagaya ng dati, tumayo ako sa wheelchair ko at naglakad patungo sa harap ng table ni Emer. Nakakapagtaka because he looks bothered. What's the matter, Emer? Parang ang bigat ng problema mo. May nalaman akong ikinabigla ko. Hindi ko expected ito. Spill it. Is it about sa pinaiimbestiga ko sa iyo? Tell me. Pinuntahan ko mismo ang doktor na nagpeke sa result ng pagbubuntis ni Marcela. Hindi ba sinabi nito na pinik niya ang result na hindi na daw magkakaanak si Marcela dahil may problema siya? Pero sa totoo wala naman. I already know of that. It's not only that. My God, hindi talaga ako makapaniwala sa ginawa ni Nadia at ang mami mo. Nakakasuklam ang ginawa nila. My God. Emer, could you please tell me? Huwag ka namang nambibitin. The doctor confesses to something. Siya ang nagpaanak kay Nadia. Do you remember the time na buntis si Nadia? Wala ka bang napansin ang sabihin niyang she's 2 months pregnant? Naalala ko noon na bago ko nabuntis si Nadia. Hindi ko maalala na may nangyari sa amin. I was drunk dahil nga sa nalaman ko na hindi magkakaanak si Marcela. Sobrang sama ng loob ko that time. Ni hindi ko na naiisip na mas nasaktan si Marcela. I remember, sinabi sa akin ni Nadia na buntis siya dahil nagbunga ang isang gabi na may nangyari sa amin. Then she informed me she was 2 months pregnant. No, she is lying. Buntis na talaga siya nang sinabi niya sa iyo na nagdadalang tao siya. 3 months na ang tiyan nito. Hindi mo ba nahal ata? Wala kasi akong oras para tingnan ko pa kung ilang buwan na ang tiyan ni Nadia. Hindi ko na nga nasasamahan ito sa pagpapa-check up dahil nga sobrang lungkot ko. Dahil kahit naghiwalay kami ni Marcela noon, siya pa din ang mahal ko. Noong nanganak si Nadia, wala ako sa ospital. Hindi ko nga alam na nanganak na siya. Wala akong idea that time kung kailan ang due date niya. Not only that, anak mo talaga si Enzo. Yes, he is, without a doubt, my son. No, hindi mo na gets ang sinabi ko. Buntis na talaga siya ng 3 buwan nang sabihin niyang buntis siya ng 2 buwan. Paanong nangyari na anak ko si Enzo kung hindi naman ako ang ama ng anak ni Nadia?
Anak niyo si Enzo ni Marcela, naiintindihan mo ba? Nanghina ang mga tuhod ko. Halos manginig sa galit ang buo kong katawan. Paano nila nagawa sa amin ito? Napaka-demonyo nila. Paanong naging anak namin ni Marcela si Enzo? Kambal ang anak niyo ni Marcela. Kasabwat ang doktor na iyon. Pinalabas na isa lang ang anak niyo ni Marcela. Naunang nanganak si Nadia, 2 buwan bago ang panganganak ni Marcela. Hindi mo ba napansin na hindi nagpakita si Nadia sa iyo ng ilang buwan? Dahil malalaman mong nakapanganak na siya. May alam ba si mommy dito? Dahil kung mayroon baka kalimutan ko siyang naging ina ko siya. Your mother is well aware of this. Everything magmula sa kasinungalingan nila sa pagpapalabas nilang hindi magkakaanak si Marcela hanggang sa plano nilang kunin ang anak niyo. It was confirmed to me by the doctor. Pinalabas nilang anak ni Nadia si Enzo pero hindi. Anak niyo siya ni Marcela. Hindi mo ba napapansin na laging wala si Nadia sa bahay niyo? Because she's always there with her husband. Babae ang anak niya sa asawa niya. Niloko ka niya, kayo ni Marcela. Kailangan niyang managot sa lahat ng ginawa niya. Hey Nathaniel, where are you going? I'm going to face them. Wala silang karapatan na paglaruan ang buhay ko. Mga langya nila. Ang sarili kong inasinira niya ang buhay ko. Paano niya naatim na paglaruan kami ni Marcela? Ako na sarili niyang anak pati na ang mga apo niya. Ilang beses pa ba na kaya akong saktan ng sarili kong ina? Nagdusa kami ni Marcela sa mga nangyari sa buhay namin. Umabot pa nga sa paghihiwalay namin. Dahil sa kasinungalingang ginawa nila. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa amin. Ang kawawa kong mga anak. Hindi ko man lang nakapiling ang isa kong anak. At si Enzo hindi niya nakasama ang kanyang ina. Pagbabayaran ko sila sa ginawa nila sa akin. Hindi ko na inalinta na pinagtitinginan na ako ng mga katulong dito sa bahay nila mommy. Dahil alam nila na hindi ako makalakad at bulag pa. Pero heto ako diretsyong naglalakad at nakakakita. Pumasok ako sa loob para komprontahin ang ina ko. Nagulat ito nang makita niya ako na nakakalakad na at nakakakita pa. My God Nathaniel, nakakalakad ka na anak. Akmang yayakapin niya ako nang marahas kong tabig ang kamay nito. Hindi ka ba nakokonsensya mom sa mga ginawa mo sa akin? Anong ibig mong sabihin? Hanggang kailan mo kayang gaguhin ang sarili mong anak at sarili mong mga apo? Hanggang kailan? Anak, huwag mo akong tatawaging anak. Dahil hindi ka naging mabuting ina sa akin. Buong buhay ko minanipila mo. Pinaglaruan mo ang buhay namin ni Marcela. Napakawala mong kwentang tao, kayo ni Nadia. Paano mong nagawa sa akin ito mom? Bakit? Inalis mo sa amin ni Marcela ang pagkakataon para maging masaya. Dahil sa kasakiman ninyo. Makasarili ka mommy, hindi mo ako minahal. Pinalagpas ko ang ginawa niyong kasinungalingan kay Marcela pero itong ginawa niyo na may layo sa amin ang mga anak namin. Kasuklam-suklam. Walang kapatawaran. Anak, patawarin mo ako. Matagal ko nang pinagsisihan ang mga ginawa ko. Alam kong kahit sa kabilang buhay ko pagdudusahan ko ang mga kasalanan ko sa inyo ni Marcela. Kung pinagsisihan mo ang mga ginawa mo sa amin ni Marcela, bakit hindi mo sinabi sa amin ang totoo? Hanggang ngayon naatim mong hindi namin kapiling ang mga anak namin. How dare you? Pinaghiwalay nyo kami pati na ang mga anak namin. Wala kayong mga puso. Sagad hanggang langit ang galit ko sa kanila. Kahit lumuhad ka pa sa harapan ko o lumuha ka pa ng dugo. Hinding-hindi kita mapapatawad sa lahat ng ginawa nyo sa akin at sa pamilya ko. Umalis na ako doon dahil hindi ko kayang magtagal na kasama ang taong Sam Ira sa buhay ko. Kung nagsisisi siya sa